Hello people! Nang nakarang araw ay gumawa ako nitong chili garlic oil na green lang yung chili. Pasensya na kayo at wala akong available na red. Kung gusto nyo gayahin to at meron kayong red, mas better. Yung garlic dyan, mga 2 buo yan na garlic. Yung vegetable oil na gamit ko dyan, mga 1 cup. Nung namili kami kasi ay hindi ako nakabili ng red chili. Pagtsagaan muna natin to, at least merong anghang. Naglagay ako ng konting saffron, optional naman to. Parang ikaw, sa buhay niya. Naglagay ako ng mga 2 tablespoon ng oyster sauce. At depende sa inyo kung gusto nyo matusta yung bawang or medyo soft. Depende yan sa preference nyo. Sa akin, ganyan lang medyo malambot and sinet aside ko na muna yon. At wala din akong molo wrapper, kaya gawa tayo ng molo wrapper muna. In a bowl, naglagay ako ng 2½ cup ng all-purpose flour, 1 cup ng water, at 1 teaspoon ng salt. Wait, 1, 2, 3, smile muna tayo. Paghahaluin lang yan, gamit ang kamay, pwede din hand mixer, pwede electric mixer, it's up to you. Pag feel nyo na masyadong dry, mag-add kayo ng 1 tablespoon ng water, tapos pag dry pa talaga, mag-add pa kayo ng more. Paunti-unti lang yung add. Imamasa natin yan until mag-smooth yung ating dough. Pag meron kayong access na madali lang bilihan ng molo wrapper, bumili na lang kayo dahil masakit yung katawan natin dito. Pero smile lang natin yan. Dahil nandito nga tayo sa Saudi, hindi tayo basta-basta makaalis at makapili kung anong gusto natin, kaya gawa tayo ng mga DIY. At pwede din gamitin yung sambusa wrapper dito sa siomai. Okay na yung dough, binalot ko yan ng cling wrap at pinarest ko yan ng mga 30 minutes. Kung meron kayong pasta maker, madali lang to dahil kailangan natin makakreate ng pinakamanipis na sheet ng ating dough. So for today, manual muna tayo dahil sira yung aming pasta maker. Kailangan lang natin i-flatten ang dough ng pinakamanipis, as in manipis na kaya mong gawin. Yung dinash ko pala dyan, hindi yan flour ang ginamit ko, cornstarch. Mas maganda kasi gamitin ang cornstarch para dyan sa siomai wrapper na yan dahil yung cornstarch hindi mag-absorb dun sa ating dough. Pagka parang papel na yung nipis niya, pwede na yan. Pag makapal kasi yung nagawa nating dough, medyo matigas siya pagka lumamig na yung ating siomai. At i-shape natin yan sa circle o di kaya square. Pwede naman square. Ginamitan ko lang yan ng takip ng bote na meron kami dito. Pwede naman kung meron kayong cookie cutter, di kayo na. I-continue lang natin yung ating pagmamulde ng ating siomai wrapper until maubos yung ating dough at ganito na yung kinalabasan niya. Para hindi siya magdikit-dikit, kailangan nyo yan i-dash ng cornstarch. Kinabukasan pa ako gumawa ng siomai, balik kahapon yan, ginawa ko na yung siomai. Paunti-unti lang. Una kong ginawa yung chili garlic oil at yung wrapper. Saka naman kinabukasan, nakagawa na ako ng siomai. Meron na tayong chili garlic oil, meron na tayong siomai wrapper. So, gawa na tayo ng ating filling ng ating siomai. Yung binabad ko kaninang puti sa bowl, isang slice yun na tinapay, binabad ko sa milk. Pwede naman tubig. Gumamit ako ng food processor para sa isang carrots at half na malaking white onion. Gumamit ako dyan ng ground beef. Wala akong kiluhan kaya wag nyo na akong tanungin. Yung binabad nating tinapay kanina ay nilagay ko na, and then yung nilagay natin sa food processor na white onion at carrots. Kung ayaw nyo magbabad ng tinapay, pwede naman breadcrumbs. At ito pinaka-importante, itong green onions. Tapos naglagay ako ng 1 egg dapat dyan. Kaso lang meron akong 2 white eggs sa fridge kaya yun na lang ginamit ko. 1 tablespoon ng cornstarch, 1 tablespoon ng sugar, naglagay ako ng asin, paminta, and oyster sauce. Available sa inyo ang sesame oil, maglagay kayo much better. At kung meron kayong shrimp dyan, pwede kayong mag-add ng mga 1/4. Wala akong ganon, kaya kung ano yung meron available dito, yun lang yung ginamit ko. I-mix lang yan gamit ang malinis na kamay. Naghugas po ako at kumanta ako ng happy birthday habang naglinis ako ng kamay, okay? I-adjust nyo na lang yung lasa according sa inyong gusto. At bago i-wrap yan, pwede kayong mag-fry niyan sa maliit na kawali para matisting nyo kung ano yung lasa at kung pwede nyong i-add kung anong kulang. Ready na yung ating filling. Nilabas ko na yung wrapper na ginawa natin. O diba hindi siya nagdikit-dikit yung ating wrapper at hindi siya na-absorb yung cornstarch. Maganda talaga ang cornstarch gamitin. Sa mga naghihingi ng recipe, pakitingnan po yung video at given na po yan. Sa pagbalot naman, ganyan lang yung way ng balot ko. Pwede nyo naman yan isirado talaga. Pero para sa akin, parang maganda tingnan na naka-open lang yan siya sa ibabaw. Ito, sobrang favorite to ng aming dalagang alaga dito. Ipipress lang natin yung ibabaw para mag-flatten at makompress yung ating filling. At ganyan lang kadali yung pagbalot ng ating siomai, guys. Ganyan lang, paikot-ikot lang yan sa kamay. Tapos, yun na.
Ready na. Ready na yan. Pwede na yan i-steam. Kung ayaw nyo naman ng steam siomai, pwede nyo naman to i-fry. Another way, paano magbalot ng siomai, ganito din siya. Kinamitan ko yan ng bread knife. Pinosh ko lang yan siya sa gitna ng filling. Tapos okay na. Na-sealed na yan siya paikot. Hindi ko na nabilang kung ilang pieces yung nagawa ko. Basta yan na yan lahat. Kung meron pa kayong extra na green onion or carrots, pwede kayong mag-top dyan para maganda siya tingnan. Appetizing look. I-steam lang natin yan ng 20 minutes in high heat. Sa steamer, nag-brush pala ako dyan ng oil para hindi madikit yung ating siomai dyan at hindi siya magkalasog-lasog. Tapos, kailangan long distance relationship yung bawat isa dyan ha. Hindi sila close. At para ma-steam ko lahat, yung ginawa ko, naglagay ako ng foil sa ibabaw. Tapos, sinapaw, inibabaw ko yung natirang siomai. After 20 minutes, ready na yung ating siomai. Ito yung aming hapunan kahapon ni Belle. Kagabi pala. Masarap pang snack, masarap pang hain sa bisita, or pang snack ng pamilya. At ito na yung itsura ng ating chili garlic oil na green ang kulay. Pasensya na kayo. Pero okay naman yan. Lasang-lasang chili garlic oil naman. Naglagay ako ng soy sauce at lemon. Masarap talaga lalo yan pag kalamansi. Namiss ko na yung lasa ng kalamansi at amoy. Tara na kain. Ready to serve na yung ating siomai. Siyempre gamitan natin ng chopstick para Chinese-Chinesean. Gusto ko rin ng siomai, yung Japanese siomai guys. Kaso lang hindi pa ako nakagawa nun. Tara kain! Kailangan natin ng plates. Dali na para mainit pa to. Kakain ko to sa aso ngayon. Wala tayong aso. Huwag kang malito. Gusto ko yung lumalangoy sa sauce. Yummy. Dinner tayo mga tao. Mga si Madam Raisa ng siomai. Baka tayo ng siomai. Lagay ko sa mangkok yung sa akin with the sauce. Man tayo. May potential din tong sausawan. Anghang. Kala mo doon pa. Ano tayo magkukul? Hindi ka na matutulog. Bagay. Sarap. Tama lang yung timpla, no? Pero malupit yung anghang. Promise. Hindi naninipa yung anghang. Nanunuot. Ito ba tayo? Tamang sauce lang. Tapos ko yung sauce ko. Ngayon, gugatan natin yung ating mga steak.